Magandang araw po. Ako po si Doc Frida, isa po akong practicing OBGYN. So nagpapasalamat po ako sa opportunity na binigay ni Doc Willie at Lisa Ong para makapag-share po sa inyo. So ang topic natin for today ay Polycystic Ovarian Syndrome, more commonly known as PCOS. Nowadays po, common po ang sakit na ito sa mga kababaihan at ang incidence po ay 8 to 10%. Sa nakaraang 10 taon, so dumoble po ang incidence na ito. So ang PCOS po ay isang endocrine disorder na nagdudulot po ng insulin resistance at androgen excess. So sounds technical po, pero kinakailangan po natin na magkaroon ng kaalaman tungkol sa PCOS para po ma-address agad ito kasi meron pong mga possible na complications kung hindi po agad ito magagamot. So ang mga pwede pong mangyari sa isang babaeng may PCOS ay magkaroon po ng infertility or hindi pagbubuntis. Kung nabuntis man, pwede pong itong mag-cause ng miscarriage or pagkakunan, gestational diabetes at hypertension during pregnancy. Pwede rin po itong magdulot ng metabolic disorder na tinatawag or yung type 2 diabetes at dyslipidemia na nagkakaroon po ng elevated na cholesterol at lipid profile. Eventually, pwede po itong makakos ng cardiovascular disease, pwede ring mag-cause ng depression due to hormonal imbalance, at yung most dreaded na complication ay ang pagkakaroon ng endometrial cancer. So para po mas maintindihan natin ang endocrine system, ang katawan po ng tao ay kinreate po ni Lord na very unique, masterpiece nga po ang tawag niya sa katawan ng tao. So binubuo po yung katawan natin ng mga microscopic na cells, ang building blocks ng katawan natin. Kung i-group together po natin according to function, ang tawag po doon ay tissue. Yung grupo po ng mga tissues ay tinatawag na systems. Yun po yung compartmentalized na sistema ng katawan ng tao. So yung mga common po sa atin, nervous system, cardiovascular, musculoskeletal. But for today, yung endocrine system po, yung i-discuss ko sa inyo. Yung endocrine system po ay binubuo po ng mga iba't ibang glands sa katawan natin, like yung more common na pancreas or lapay. Nagsisikret po ito ng insulin para po sa pag-absorb ng mga katawan natin sa mga kinakain natin. Yung thyroid gland naman po, nagpo-produce po ng mga thyroid hormones para po sa function ng iba't ibang bahagi ng katawan. At yung reproductive system po, specifically yung sa kababaihan, binubuo po ito ng ovary na gland na nagsisikret po ng mga sex hormones na tinatawag na estrogen at progesterone. So yung estrogen and progesterone po, ang precursor hormone po noon ay cholesterol. Kaya po yung built po ng isang tao kung malnourished like under or overweight po, pwede po itong magdulot ng irregular na menstruation dahil nga po sa hormonal imbalance, dahil sa imbalance na pagsisikret ng estrogen at progesterone. So, sa polycystic ovaries po, since meron pong insulin resistance, ang nangyayari po, ang common sign po nun, yung mga obese po na medyo hirap po sila na magpapayat. Sinasabi po ng mga pasyente, nagda-diet and exercise naman po ako, pero hindi po ako pumapayat. Yung iba naman po, nagkakaroon ng mga patches, dark patches, dun sa likod ng leeg po. At yung mga signs po ng androgen excess, yun po yung hirsutism na tinatawag or pagkakaroon po ng mga buhok like yung pagkakaroon ng bigote or mabalahibo po yung legs na para pong yung sa mga kalalakihang distribution ng hair ang nangyayari po sa isang babaeng may PCOS. Yung iba naman po ay nagkakaroon ng irregularity ng menstruation. May mga patients po na
once a year lang nagkakaroon ng menstruation, yung ibang nagkakaroon man, sobrang scanty, at to the extreme na yung iba naman po, sobrang lakas ng menstruation and prolonged to the point na nagkukos po ito ng anemia. So, paano po natin madadiagnose ang polycystic ovary? Sa ultrasound po, ang finding po ng isang babaeng may polycystic ovary ay tinatawag na rosary beads pattern. So, karamihan po ng mga tao, ang concern nila pag nakakita sila ng result na may polycystic ovary, akala nila, surgical yung inooperahan. So, nagwo-worry po sila doon. So, hindi po lahat ng kababaihan na may polycystic ovary ay may polycystic ovarian syndrome. Magkaiba po yon. Yung polycystic ovary per se, na wala naman pong mga symptoms, pwede pong walang gamutan and i-observe lang. Pero po, yung may polycystic ovarian syndrome, ang diagnosis po noon ay kung merong 2 out of 3 doon sa mga nabanggit, like yung mga insulin resistance, like obesity, and yung pagkakaroon po ng mga patches sa balat, irregular menstruation, at yung mga symptoms po ng androgen excess like yung hirsutism at pagkakaroon po ng buhok, mabalahibong legs at yung mga ibang parte ng katawan. So 2 out of 3 po doon, pag na-meet, yun na po yung tinatawag na polycystic ovaries. Yung iba po, may mga symptoms and ultrasound. So amenable na po yon sa management. So ano po ba yung mga causes ng PCOS? So, wala po talagang specific cause. Yung majority po ng may PCOS, mga obese po sila. So, obesity po yung isang factor na kailangang i-address. Yung iba naman po, genetic. Ibig sabihin po na mamana. At lastly, yung environmental factor. Kasi nowadays po, bukod po dun sa classic na may PCOS na mga obese and with acne and hirsutism, marami po ngayon mga lean PCOS. Ibig sabihin, okay po yung weight nila and yet, meron po silang polycystic ovarian syndrome. Sa mga pag-aaral po nowadays, na pag-alaman, yung environment po ay isa sa mga factors na nagkakos nito. Yung mga tinatawag na endocrine disrupting chemicals or EDCs, in particular, BPA or bisphenol A. Ano po ba yung bisphenol A? Yung bisphenol A po ay chemical po na nandun sa mga cans na ginagamit po pag-store ng mga pagkain or yung mga plastic containers ng food, beverages, and water. Number 1, kailangan pong mag-lose ng weight. So, sa pamamagitan po ng proper diet and exercise. So, yung proper diet, alam naman po natin na masama po yung mga artificial sugars, iwasan po ang too much calories from carbohydrates. And nowadays, so yung mga intermittent fasting, maganda po yung feedback na very effective po siya. So pangalawa po, since alam na po natin na may mga chemicals na tinatawag na endocrine disruptors, iwasan po natin yung mga paggamit ng mga plastic containers, especially sa mga pagkain at sa iniinom nating water, maging pag-consume po ng mga canned goods. So para po ma-address yung mga specific problems sa menstruation, sa irregular menstruation, infertility, at sa iba pang problems concerning sa GYN system, mag-consult po kayo sa OBGYN kasi pwede po kayong bigyan ng mga medicines para dito. Like for example, kung irregular bleeding, pwede pong mag-prescribe ng mga combined oral contraceptives, yung mga anti-diabetic medicine, and sa infertility problems naman po, yung mga gamot to stimulate ovulation. So, maraming salamat po. I hope may natutunan po kayo. So, sa ngayon po, lagi po natin tatandaan, stay safe po tayo, keep healthy, and God bless you all.